Dahil tuloy ang trabaho ng manggagawang Pilipino, aba, tuloy din ang isisisa. Proteksyon sa manggagawang Pilipino. Hatid sa mga manggagawa na naaaksidente at nagkakasakit ng dahil sa trabaho ng DZRH at ECC. Employees Compensation Commission. #WorkRelated. ECC Protektado live sa DZRH Radio. DZRH News Television. Live din sa Facebook, YouTube at www.dzrhnews.com. #WorkRelated. ECC Protektado. Mas maigi ng alam mo kung paano ka mapuprotektahan at matutulungan ng ECC sa iyong trabaho. Sigurado ang proteksyon sa Employees Compensation Commission. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Magandang hapon. Siyempre, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, good afternoon. Nagbabalik pa rin po ang programang #WorkRelated ECC Protektado. Ngayon pong araw ng Miyerkules, August 11, 2021. At syempre ang programang nagbibigay pa rin po ng proteksyon sa ating mga manggagawang Pilipino. Ako pa rin po inyong lingkod. May binauhan po lamang ang inyong Wonder Woman. At syempre ngayong hapong ito, hatid po natin ang ating talakayan alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Isang oras na naman na pag-uusapan po natin ang mga benepisyo at serbisyo ng Employees Compensation Commission. At syempre para mapag-usapan natin ang ating mga manggagawa kung kayo po ay na-aksidente, nagkasakit o kaya po'y namatay nang dahil po sa trabaho. Nandito na naman kami ngayong hapong ito kaya pakilala na natin ang ating partner. Ngayong hapong ito, syempre po, ang ating action man, ang Deputy Executive Director pa rin po ng Employees Compensation Commission. Walang iba kundi si Attorney Jonathan Villasoto. Attorney Jonathan, magandang hapon. Happy Wednesday. Magandang hapon sa iyo, Ms. May, at sa ating po mga kababayan. August 11, 2021 at sa ika-24 na pagtatanghal ng ating palatuntunan sa taong ito. So mga kababayan, saan po kayo naroroon, ay sana po nasa mabuti kayong kalagayan at maligayang pangkinig po, maligayang pagsubaybay sa ating pong palatuntunan. Ms. May? Ganun na pala kahaba, Attorney Jonathan, ang ating pong panahon para pag-usapan at syempre pakinggan yung mga inspirasyon ng ating pong programa para sa ating mga manggagawa. Sabi nga natin kahit na ikay na aksidente, nagkasakit, di po ba, nang dahil sa trabaho, at least merong mga bumabangon, di ba, Attorney Jonathan? Imagine mo 24 episodes, ibig sabihin, ilang buwan yun? 6 na buwan. 6. Ganon kabilis ang panahon ngayon, Attorney Jonathan, lalo na, di po ba, tayo po ay nasa gitna pa rin naman ng pandemya. Itong pandemya po ng COVID-19 na everybody talaga nararamdaman, di ba, Attorney Jonathan? Pero syempre, tayo ay natutuwa sapagkat nandyan po ang Employees Compensation Commission para ihatid ang mga benepisyo at serbisyo na nakalaan para sa ating mga manggagawang Pilipino. Ano ba ang pakiramdam, Attorney Jonathan, sa inyo pong panig sa ECC kapag nagagawa po natin yung mga ganitong pagtugon at suporta sa ating pong mga ka-ECC? Alam niyo, Ms. May, sa ating pong mga kababayan at mapa-ECQ, mapa-MECQ o GCQ, ay on-cue pa rin yung ating serbisyo sa ating mga kababayan. At hindi natin pwedeng talikuran ito sa ngalan ng serbisyo publiko. Oo, lalong-lalo na syempre kayong mga nasa ECC, di ba? Yung kayo po ang nasasandalan ng ating mga manggagawa doon po sa kanilang mga pinagdadaanan. Kapag ka po, tama syempre, yan, Ms. May, may napapalitaan silang benepisyo patungkol sa Employees Compensation Program. Hindi natin mapipigilan ang ating mga kababayan na mag-inquire
tungkol sa benepisyo na pinagkakaloob ng programa. Oo, kasi syempre yung mga naghahanap buhay tuloy-tuloy pa rin naman ano. At sa gitna ng pandemya, hindi maiwasan dahil ikaw ay frontliners, ikay nagtatrabaho, talagang yung iba ay nagkakasakit ng COVID-19. Hindi maiwasan 'yan. At sabi nga natin dito man sa Pilipinas, mapa dito man sa atin at mapa sa ibang bansa, ang ating mga manggagawang Pilipino ay makaasa po ng benepisyo mula sa Employees Compensation Commission, Attorney Jonathan. Talagang walang iwanan ito. Kaya ngayong hapong ito, Attorney Jonathan, siguro ay pag-usapan po natin ating pong mahabang talakayan ngayong hapong ito. Pag-usapan natin lalong-lalo na po yung pong mga pinagdaanan ng ating mga ka-ECC. At doon sa kanilang pinagdaanan, ito'y nagkaroon tayo ng kwento ng mga pagbangon, attorney. Dahil sabi nga natin, di ba, tunay ngang may proteksyon sa mga manggagawang Pilipino. So yan po ang hatid ng Employees Compensation Commission. Ay hindi lang slogan yan, Attorney Jonathan, dahil po sa pamamagitan po ng ating programa dito sa #workrelated ECC Protektado, abay sa libo-libo po nating mga manggagawang natulungan ng ECC, narinig natin mismo mula sa mga beneficiary natin kung paanong binago po ng ECC ang kanila pong buhay matapos nga pong magkasakit o aksidente ng dahil po sa trabaho. At dahil ngayong araw na ito, Attorney Jonathan, sabi nyo nga po, ika-24 episode. Balikan natin yung kwento po ng pagbangon ng ilan sa ating mga beneficiary, na ating mga beneficiaryo na tiyak na nagbigay din po ng inspirasyon. Attorney, pag sinabi natin inspirasyon, di ba, lalong-lalo na doon sa ating pong mga tagapakinig at nanonood. Talagang tagus minsan pagka ikaw ang nanood, talagang iiyak ka rin, di ba, Attorney Jonathan? Ikaw, nararamdaman natin yung naging pagtugon ng ECC doon sa mga mawalan ka ng trabaho, tapos nawalan ka ng parte ng katawan, di po ba? Ang hirap nun. Pero at least ang ECC ay tumutugon sa ganito pong pagkakataon. Kaya ngayong hapong ito, eto na. Para magkaroon ng pag-asa at maramdaman hindi sila nag-iisa sa hamon. Eto na po muli. Ang ECC, kaya naman ang mga kwento ng pagbangon na hatid po ng Employees Compensation Commission. Attorney Jonathan, pakinggan natin at panoorin muli. Ito na ang ECC Kwento ng Pagbangon. Ako si Justin Del Mundo, lineman noon, na aksidente, nakabangon sa tulong ng ECC. Nung pagkakit ko sa poste, hindi ko na matandaan yung nangyari. Basta pagising ko, nasa ospital na ako noon. Time na yun, talagang akala ko mamamatay na ako. Yung na yun. Nagdadasal ako noon, sabi ko sa Panginoon, sana bigyan niya pa ako ng isang chance na makikita ko lang yung anak ko, sabi ko gano'n. Tinitingnan ko yung sarili ko na sa mga anong nangyari sa akin, sabi kong gano'n. Akala ko bibitiw na ako dun. Tapos daalat din yung mga doktor, anuin ka. Sabi ko, ganito pala yung ako, parang yung mga napapanood sa TV yung gano'n. Sabi ko sa sarili ko, kung mamamatay na ako dun, sana huwag niyo pabayaan yung mga anak, sabi ko kay Lord dun . Tsaka yung asawa ko, yung pamilya ko, yun. Sabi ko, paano pa kaya kung makakapagtrabaho pa ako, yung gano'n sa isip ko. Ako po si Michael Flores, dating helper sa printing press, negosyante na ngayon. Nakabangon dahil sa ECC. Sobrang takot po ko, ma'am, kasi kala ko mamamatay na po ko noon, ma'am . Kasi sobrang dami na po ng dugong nawala sa akin. Sa kahirap na din po ako huminga. Sabi ko, wala na ata itong pag-asa, sabi ko, ma'am. Sabi ko, Lord, bigyan pa ako ng isang pagkakataon, sabi ko, ma'am. Mga kapatid ko na gusto ko pang bigyan para sa pag-college, sana kahit papaano mabigyan ko sila ng mga pangbaon lang. Sabi ko, bigyan mo pa ako. Kasi sa hirap namin, wala talaga .
gusto ko talaga matulungan sila, mami. Bali, 5 years po kung nagano sa bahay. Iniimog ko sa lola ko yung mga kapatid kong iba na maliliit pa. Wala pang 1 taon. Siyempre, kailangan po ng pera. Kaya man nagtatrabaho sila mama, papa. Siyempre, malaking panghihinayan po. Ang dami pa niyang pwedeng magawa. Tapos, ang dami pa namin gustong gawin na hindi na namin halos magawa kasi lalabas kami. Naano na ako, may jacket na siya. Nahiya na, parang nahiya na rin siya. Ayoko pong nakikita mga gano'n na alam mo yun, naiinggit ka kasi di mo na nagagawa. Ako po si Maximo Mokiat Sr., electrician noon, businessman ngayon, nakabangon sa tulong ng ECC. Bumaba ako sa haulage yun, madam. At pagsakay ko sa locomotive, nahulog yung skull guard ko. Ang nasa isip ko, kunin ko yun. Pero nung bumaba ako dun sa locomotive, hindi ko na malay na binangga ang likod ko. Tinamaan yung likod ko. Hindi ko alam na kasi... Oo, ma'am. Binangga ang likod ko. Katapos, yung ulo ko doon sa release, ang kwan ko doon pero pag doon sa ulo ko, wala na yung locomotive. Nung nakaalis na yung locomotive, doon ako nagdura ako ng dugo noon eh. Oo. Ang sabi ko, wala na yata ako mamamatay ako. Yung buhay sa pamilya ko, yun ang nasa isip ko eh. Anom sila at saka nag-aaral ng elementary nung panahon na yan. Walang trabaho yung misis ko. Talagang siya. Ako ang inaasahan nilang bubuhay sa kanila. Ako si Ernesto Bermundo, seafarer noon, businessman na ngayon, nakabangon sa tulong ng ECC. Na hindi ko inaasahan na mag-slide, tapos yun na, parang may pumitik lang sa akin. Every day, nagsasuffer na ako, talagang nilalagnat na ako, tapos hindi na ako nakakagalaw pa naman ako, pero yung restricted na. Hindi na ako masyadong katulad dati na kung ano yung liksi ko, hindi ko na nagagawa. Nagtuloy-tuloy pa po ako sa work. Kasi, kung nasa barko ka, talagang kailangan i-render mo yung serbisyo mo. So, nagtiis ako, talagang tinitis kong napakasakit. Sabi ko nga, pati pagsulat, hindi ako masyado nakakasulat kasi nangingimay na. Lahat ng ginawang therapy, walang epekto. So, at that point, nag-decide ng doktor, sabi nga gano'n, ano na natin, i-opera natin. Ligid po sa asawa ko, may ako sabi ko gano'n, paano kami? Kasi wala na ako kong trabaho. Although mga anak ko ay mga tapos na, pero hindi pa established na katulad nung inaasahan ko. So, nagiging parang mabigat sa kalooban ko. Na napakabigat na, hindi ko mawari. Ito baka ako ay pagsubok o sinukluban ka ako ng tadhana na wala na mangyayari sa akin. Ako po si Desiree Facun, dating office staff sa Chuson Supermarket na nakaligtas sa lindol at nakabangon sa tulong ng ECC. Nung po yun ma'am, nung lumindol po nung April 22, 2019. Tapos nasa ako nun, nasa second floor po ako nun. Kakabreak lang po namin nun ng merienda, tapos nag-in po ako nun. Seconds lang po bumagsak po talaga yung building namin. Tapos yun po, nadapa po akong ganyan, nadaganan po yung buong katawan ko. Tapos hindi ko po alam kung nasan na po yung mga kasama ko nun, pero naririnig ko po silang nagsasalita nun. Tinatawag po nila yung pangalan ko, Ma'am Des, sabi po nilang ganyan, Ma'am. Tapos yun po, nung nadaganan po akong ganyan. Nung pagkadagan ko pong ganyan, wala na, as in, naririnig ko naman po sila, pero yung buong katawan ko, nadaganan na po talaga sila. Ma'am, nagdadasal na lang ako noon. Tapos sabi kong ganyan, huwag niyo po muna akong kukunin kasi wala pong,
Magulang po, sabi ko. Mga ilang oras po nag-decide po yung doktor na putulin na daw po yung paa ko kasi kailangan na daw pong putulin. Pag hindi daw po pinutol yung paa ko, ako daw po yung mawawala kahit daw po ilipat ako sa ibang ospital. Pero sabi po nung papa ko nun, ano daw po, gawan daw po ng paraan kung may pwede pa pong gawan ng paraan dun. Pero hindi po makapag-decide yung papa ko nun. Ako na lang po yung tinanong nun ng papa ko. Tapos sabi ko po, sige po, putulin nyo na po kahit putulin nyo na po, sabi ko po, basta mabuhay lang po ako, sabi ko po. Opo, si Rimart Aguilar, production operator noon, sales associate na ngayon, nakabangon sa tulong ng ECC. Noong ako po inon ko po yung makina, habang naglilinis po ako doon ng makina, hindi ko po namalayan na bigla palang umikot yung conveyor, tapos po bigla na pong hinigo po yung kamay ko, hindi ko na po siya naagapan. Nakita ko na lang yung kamay ko na dumudugo na. Nakakabahan po ako noon, ano mangyayari sa akin kung mamamatay na ho akong ganun. Buti na lang po may kasama po ako doon na sa gilid ko, yung nakatawag po ng pansin na sabi ko, pre, pakipatay mo muna yung makina, gawa yung kamay ko, napasok na. Doon ko na po naramdaman ang sobrang sakit ng kamay ko na namamanid na buong katawan ko na hindi ko na po malaman kung anong gagawin ko po nun sa sarili ko. Check ng doktor. Sabi ng doktor, ay wala na to sir kasi kailangan pa po nating puputulin to. Kailangan nating puputulin. Sabi ko, Dok, bakit na? Baka pwede nyo naman pong magawa ng paraan. Puputulin nyo po agad. Sabi, ay kumakalat po kasi yung infection niya sir eh. Tapos doon na po ako umiyak na sabi ko, sige Dok, wala po akong magagawa. Kailangan nyo na lang po talaga putulin niya para ako makapagpahinga na rin po ako ng sobrang sakit. Doon na po talaga ako nagdesisyon na ipaputol na lang po kasi hindi ko na rin po kaya ang sakit nun. Sobrang hirap po nung ako po yung na-aksidente kasi lahat ng mga bagay na magagaan, hindi ko na po magagawa. Tapos yung pamilya ko, wala na akong trabaho, naaasa na lang po ako sa pamilya ko. Siyempre sila hirap din yung buhay namin, kaya malaking sakripisyo po ang nangyayari sa buhay ko nung ako'y nawalan ng trabaho. Ako po si Joselito Chan, dating estimator, purchaser sa auto repair shop. Ang trabaho ko, pag may mga pumapasok na sirang sasakyan, ako nag-aasikaso ng mga pyesa, nililista ko yung mga pyesa, mga body parts, mechanical parts. Pauwi na ako papuntang company. Sa harapan namin, merong ginagawang kalsada, mga butas-butas, hindi ko Maynila doon, hindi ko. Basta manhole siya. Naiwasan ko yung harapan kong gulong sa mga bato. Tapos, ang hindi ko naiwasan, doon sa likod. Ngayon yung motor, umikot kaming pareho. Kasi na pagtumba ko, nagasolina ko pa siya. Kaya sabay kami nag-ikot. Ngayon yung running board niya, tumama doon sa paa ko. At talagang hindi na ako nakatayo. Ang sabi ng doktor sa akin, magpa-EMG ako. Gusto niya malaman yung sirkulasyon ng dugo. Tapos yun, nagpa-EMG ako. Nalaman na hindi na gumagana yung mga nerve ko sa sakong-sakong ba yun? Sa mga danong dyan. Tapos yun, nasabi ng doktor sa akin, wala na raw pag-asa kasi matagal na. Ako talaga sa sarili ko, huwag ako mawawalan ng trabaho. Yun ang pinakala ko talaga. Walang trabaho. Hirap po eh. Walang trabaho. Yan ako kasi, hindi pa ako alam ko. Kaya yung mga time na yun, hindi po ako hindi ko naisip na tumigil sa trabaho. Ako po si Arlene Merciales. Mananahin noon, businesswoman na ngayon. Nakabangon sa tulong ng ECC. Bali, ang ano ko po noon, kasi baguhan po ako, is piping. Stroke machine po yung hawak ko. Kaya 2 paa po yung kailangang gamitin.
Tapos may lifting siya, gamitin mo ito. Hanggang sa siguro na over ano naman na yung katawan ko sa sa trabaho. Kaya nung ito nga ang nagnanab siya ma'am dahil sa lifting. Ang naramdaman ko noon ma'am, talagang umiiyak ako. Dahil kumikirot na yung mga paa ko eh. Hindi ko naman maano dahil bakit ganito na, sabi kong ganun. Kaya naisipan ko ng magpa-discharge ma'am para maipokus ko yung therapy ng katawan ko. I pitied myself a lot ma'am, pero sabi nga nila, habang may mga nagmamahal sa'yo na pamilya mo, hindi ka naman papabayaan. Ako si Geoffrey Parco, laundry master noon, negosyante na ngayon. Nakabangon ako sa tulong ng ECC. 20 years na akong nagtatrabaho sa barko. Yan yung kinabubuhay ko. Yan, diyan ko pinalaki lahat ng mga anak ko. So, sa madaling salita, hanggang sa may nararamdaman akong isang pangangalay. Kaya, pangangalay ng batok ko. Hindi ko naman binibigyang pasin kasi madalas pag bumabagsak sa shoot, yuyuko kaming ganon. Hindi namin na, kasi akala pagod. After ng 2 weeks uli, sumakit uli. Hanggang sa nag-decide na yung company doctor, yung ship doctor namin, na pauwiin ako. Sinabi niyang 70% na hindi na ako makakabalik. Hanggang sa yung 120 days, hindi ako nag-aalala gaano sa pang-araw-araw na pagkain. Yung naoperahan na ako, at nung matapos yung operahan ko, yung matatapos na, ayun na yung nag-aalala ako kasi yung performance ko, hindi pa rin ako gumagaling. Yung matatapos na, doon na ako nag-uumpisang matakot. Kung ano-ano na naiisip ko. Hanggang sa, ayun, di na nga ako nagkamali. Dumating na yung sinabing disability na hindi na ako makakaalis. Nung napruban po yung tinulungan ako ni Ma'am Wendy, nung napruban mama, ang talon ko ma'am dahil yun po ang hinihintay ko, ibigay ng SSS yung ECC ko. Malaking pong tulong yun kasi yun din po ang pinang-umpisa ko po nung binigyan ako ng pangkabuhayan, pinagdagdag ko rin po sa store ko yung iba ma'am. Maraming salamat po sa ECC Dole sa binigay niya ng pangkabuhayan sa akin. Dahil malaki po ang tulong na ito na naibigay sa akin. Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng staff, lalo na kay Ma'am Wendy na siyang naunang nagbigay. Maraming salamat. At saka sa lahat po ng blessing na binigay ni Lord. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na po inisip yun. Basta yung inisip ko lang po, mabuhay po ako kahit ganito lang po ako, matutulungan ko po yung pamilya. Ang binigay na tulong sa anak ko, binigay din sa amin na tulong ng dahil lang sa aking pagbubukid, ibinigay sa amin ng anak ko. Kahit na ganyan na yung paa niya na naputulan ng paa, hindi pa rin nawalan ng pag-asa yung anak ko. Kahit na ganyan, lumalaban pa rin sa buhay. Maraming salamat po sa staff ng ECC dahil nabigyan po ako ng tulong, malaking bagay na po yun sa akin. Tsaka salamat na din po sa binigay niyong business sa akin, sa ibibigay niyo pong paa sa akin. Maraming salamat po, lalong-lalo na po sa staff ng ECC. Maraming salamat. Alam niyo po, sa totoo lang, ang nagpalakas sa akin ng loob unang-una ng Panginoon, pangalawa ang suporta ng pamilya ko, at ang pangatlo po, ang ahensyang tumulong sa akin. Yung ECC po. Yun po ay, kumbaga hindi po sila nawala sa aking likuran na ako po ay kanilang tulungan upang ibalik ako sa kung ano yung magiging stand ko sa lipunan. Kasi in-establish niya ako na although disabled ako, ay ginabayan nila kami. Lalong-lalo na ako. Dahil sa lahat po ng mga kasamahan natin na nagkaroon ng kapansanan, nagkaroon ng aksidente sa pagtatrabaho,
Huwag po tayong mag-atubili. Mayroon po tayong ahensya ng gobyerno na handang tumulong sa atin. Nandiyan po ang ECC. Yan po ay gabay natin at atin pong kakapitan sa ating mga pangangailangan pangkabuhayan. Sila po ay ang gagabay sa atin at magtutulak sa atin upang tayo muling makabangon. Marami pong salamat sa ECC, especially kay Ma'am Estela Banawes, kay Ma'am Nancy Bunto, kay Ma'am Beng, kay Ma'am Ann, at sa mga iba pa pong legal assistant na mga nakatulong po sa akin sa mga SS at sa marami pong salamat sa naibigay niyong tulong sa akin, sa DOST, sa DTI. Sana wag po kayong magsawa at wag po sanang magbago ay inyong hangarin sa mga katulad namin na napaka-welcome po ng mga bawat empleyadong na nagkakasakit at nagkakaroon ng problema sa pangangakatawan dahil sa pagtrabaho. Nanandiyan po kayo. Maraming pong salamat. Masasabi ko sa tulong ng ECC, maraming salamat kasi na hindi niyo kami pinabayaan sa sitwasyon namin. Saka yung mga ibang naksidente sa amin na natulungan nyo na, sana tuloy-tuloy pa rin yung ganun na sistema sa ECC. Tsaka marami pang matutulungan yung ECC na kagaya ko kasi yung iba hindi na pa nila alam yung tungkol sa ECC. Nakilala ko si ECC yun. Nagkaroon ako ng pag-asa sa buhay. Meron palang ganon sa atin, sa ahensya ng gobyerno na ganon, na tumutulong sa mga kagaya namin na aksidente sa trabaho. Sinabihan niya ako, kuha ako ng sulat sa company. Meron lang ako 6,000 every month. Parang gano'n eh. Ganun din sa SSS. Kaya malaking tulong po kasi every month nakakatanggap ako 10,000 sa dalawang po ahensya na yun, sa SSS at ECC. Binigyan din po ako ng puhunan ng ECC, 20,000. At ito po, bali 4 years, 5 years, na-maintain ko po siya. Sila na rin po ang nag-provide ng brace ko. Pinanapan nila ako ng contact tungkol sa mga paggawaan ng mga brace. Tapos, sinabihan nila ako na kausapin ko kung anong fit para sa paa ko. Ayun, na-provide naman po. Maganda nga po yung brace na nakuha ko. Kasi flexible siya. Nagpapasalamat ako sa ECC, kay Ma'am Bing, kay Ma'am Nancy, sa inyo, ma'am. Dahil sa inyo, malaking bagay rin po yung mga tatanggap namin, lalo na sa eskwela ng mga anak ko. Yung store namin, diyan kami kumukuha ng pagkain namin. Yun po, at sana marami pa kayong matulungan. Laking tulong ng madam. Yung livelihood na binigay nila sa amin kasi kung may pangkuhanan ng panggastos kasi nung araw nag-aral yung isang anak ko, nagpasalamat ako sa ECC kasi binigyan nila ako ng isang livelihood na business at malaking tulong yun sa aking pamilya. Sobrang saya ko po, ma'am, simulang natanggap ko po yung tulong po sa galing ECC. Sabi ko, ito na yung pag-uumpisahan ko. Gagawin ko to para makatulong po sa akin sa pagtustos namin sa pagkain ng asawa ko. Sa mga katulad ko na nawalang parte ng katawan, tuloy ang buhay kahit na ganito po tayo, huwag tayong bibitaw. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Inihikayat ko po kayo, lumapit lang po tayo sa ganito sa ECC kasi may tutulong po sa atin eh. Laking tulong na naibigay po sa akin. Nabuhayan po ko ng
loob na at bumangon at magpatuloy sa buhay. Maraming salamat po. Binigyan po ako ng therapy, na papatherapy na magpa-check up daw po ako ng ECC. Tapos nagano po siya ng ECC ng libreng artificial land. Doon po ako na sabi ko, ayos to. Sabi ko, makakapagtrabaho pa ako rito kasi magkakaroon ako ng artificial hand. Sabi ko, baka matanggap na po ako. Dahil po sa ECC na nakabalik ako sa trabaho, masaya po ako na nagkaroon po ako ulit ng trabaho. Parang nagkaroon po ulit ako ng lakas ng loob na hindi ko po pala kailangan na ganun na sarili ko. Doon ko lang po naisip na hindi mo pala kailangan ipadala sa depression yung sarili mo na walang tutulong sa'yo. Meron po pala na tutulong na hindi lang po alam ng iba na meron po palang ECC na kaya kang tulungan sa una hanggang sa huli. Ay, nakaka-inspire naman. Attorney Jonathan, eto ito yun ang ahensyang tumugon, umalalay, gumabay sa simula't simula hanggang sa dulo. O, di ba? Ngayon, tatanungin kita ulit, Attorney Jonathan, anong pakiramdam? Kapag kayo po, mga taga-ECC, na nakita po ninyo yung pinagdaanan ng ating mga ka-ECC na nagkaroon ng problema, lalong-lalo na itong ating kwento ng pagbangon na aksidente, oo, yung pinagdaanan nilang hirap, tapos merong tumulong, umagapay, oo, at ipinaramdam sa kanila na sila ay makakabangon. Tayo magpatuloy sa ating talakayan, nais ko muna natin banggitin sa ating mga kabayan na naipalabas po ang naturang video sa kapahintulutan na rin po ng mga kabayan po natin itinuring na persons with work-related disabilities. At ang kanila po mga pahayag ay galing po sa kanilang sariling saloobin. At alam niyo, Ms. May, sa ating po mga kabayan, dinagarantihan po ng konstitusyon ang pribileyo sa ating po mga manggagawa na aksidente o nagkasakit sa ating trabaho. At isa po sa mga benepisyo o pribileyo na pinagkakaloob po sa kanila, yung po ating tinatawag na Employees Compensation Program. At nakapaloob po sa programang yan, bukod po sa pagbibigay ng tinatawag nating disability benefits, yun pong ating tinatawag na rehabilitation. Ito po ay pinapatupad po ng Employees Compensation Commission sa pamamagitan po ng programang katulong at gabay ng manggagawang may kapansanan. At napanood po natin sa ating video kanina na meron po silang isinasalaysay ng mga pangyayari doon. At yun po ang nagbigay daan sa paghatid po ng tulong na Employees Compensation Commission. Na Employees Compensation Program in particular. At nais lamang po natin banggitin sa ating po mga kababayan at kung paano po sila napagkalooban ng naturang po mga tulong. At nakita po natin sa video na meron po silang mga naitayong mga negosyo. Miss May, may sarita store. At yan, oo. At yung huli nating pinalabas, 2 weeks ago, yung nakapagtayo ng kanyang LPG delivery service. At nais lang po nating banggitin sa ating mga kabayan. At paano po ba na ipagkaloob yung mga ganyan tulong? Unang-una po ay mayroon pong nangyaring work-related incident sa kanila. Sila po ay tinuring na person with work-related disability at sila po ay hindi na nagawang makabalik sa kanilang dating trabaho. At wala na pong halos ibang mapapagkaitaan. At narinig po natin at mistulang isang bibig nilang binibigkas na akala ko hindi na ako makakabangon. Hanggang sa bigkasin nila yung katagang sa tulong ng Employees Compensation Program o ng ECC ay nagawa ko muling makabangon. So, at para po sa mga kababayan natin na nagkaroon po ng work-related incident at nakita natin, Miss May kanina, yung isa o dalawa nating kababayan na yung napagkalooban ng tinatawag na artificial arm at provided corporate pa rin yan ng ating programa. At bukod po doon, may narinig po tayong puhunan, kasama po yan sa ating po pinagkakaloob na benepisyo, yung tinatawag nating livelihood assistance. At dahil nga po nahiwalay na sila sa trabaho, kinakailangan po nilang magkaroon ng pagsariling pagkakakitaan. Sa panimula po ay bibigyan po sila ng halagang 20,000 pesos. Yun po yung napanood po natin sa video kanina
na yung pong ating isang kababayan, o dalawa sa ating pong kababayan sa naturang video, ay nagawa pong makapagpatayo ng kanyang sari-sari store. At bukod po dyan, yung pong ating mga tinatawag na mga physical therapy services, yun po ay pinagkakaloob pa rin po ng programa libre. So para po sa ating mga kababayan na nagtatanong pa rin kung paano po magkaroon ng naturang assistance, yung pong ay kinikwento ng ating kababayan sa video, ay kinakailangan mayroon po tayo work-related incident at tinuring po tayong persons with work-related disability at hindi na po tayo nakabalik sa ating pong dating pinagtatrabuhan. Nakapaloob po yan sa tinatawag po natin programa na katulong at gabay ng manggagawang may kapansanan or kagabay program. May? So yan po ay siyam na kwento ng pagbangon, Attorney Jonathan. Isa-isa nating binalikan at dun sa bawat pagbalik natin, sabi, tama ka dyan, na naging mga businessman sila. Tapos merong isa naging sales associate, itong si Raymart Aguilar. Oo. Ilan lamang ito sa mga kwento ng pagbangon, pero sabi nga natin, ito yung mga talagang dumaan na aksidente, may naputulan ng kamay, di ba, Attorney Jonathan? May naputulan ng paa, pero at least ang ECC nandyan. Bakit kanyo? Nagkaroon sila ng pagkakataon pa rin na mabigyan ng ng prosthesis, di ba? Yung kamay, yung paa. And then of course, sabi nyo nga kanina, pangkabuhayan, yung iba, lalong-lalo na yung feeling nila na akala nila gumuho na yung kanilang buhay, di ba, Attorney Jonathan? Pero syempre, dun sa pangkabuhayan, nagbigay daan din para maging isang negosyante yung ilan sa kanila. And then lumalaban sa buhay until now at meron pang nagsabi nga sa kanila, di ba? Sa lahat ng may nanawagan, sino ba yun? Yung huli kanina na nawagan sa kanilang mga kasamahan na huwag mawalan ng pag-asa sapagkat nandyan ang ECC na tumulong, gumabay at hindi sila iniwanan. O di ba, Attorney Jonathan? Nakaka-inspire pagka pala pinagsama-sama natin yung mga kwento ng pagbangon na yan, nakakataba ng puso. Na meron silang naasahan na simula't simula at kayo po yun sa Employees Compensation Commission. Bigay na natin ang kredito sa ating po mga tinuring na persons with work-related disability sapagkat sila po yung bumuhay sa kanila po mga sarili na magkaroon pa po ng positibong pananaw at sa kabila po ng mga tinatawag po nating mga misfortune na kanilang dinanas, nagkaroon po sila ng lakas ng loob na muli pong makabangon. Ayan, Miss May? Oo, katulad kanina, Attorney Jonathan, yung si Desiree Facun, binalikan lang natin, sino ba mag-aakala na nagkaroon ng paglindol, tapos gumuho, di ba, yung kanilang, yung gusali na kanilang pinagtatrabahuhan. Miss May, kung matatandaan mo, ito yung laman ng mga balita, ng mga 2019, kung doon nagkakamali. Ito yung napabalita na siya mismo, yung pumayag na putulin yung kanyang binti upang makaalis lamang doon sa pagkakadagan. Yan. So, ma-imagine natin yung hirap na dinanas ng ating kababayan. Oo. Tapos si Raymart Aguilar, yung kwento niya kanina, di ba? Dati siyang production operator. Tapos naging sales associate, di ba? Attorney Jonathan. At imagine mo yung kamay mo kinain ng makina. Di ba? Afterwards, ayan, pinutol din syempre. Pero anyway, ayun na. At yung pagbangon, yun ang isang mahalagang yugto kasi sa buhay ng isang tao na dumaan sa mga ganyan pong trahedya, Attorney Jonathan. Kaya tayo po ay natutuwa na mabalikan natin isa-isa yung pong ating mga kababayan, mga ka-ECC na nagkaroon po ng ganito pong experience sa buhay. Pero ngayon, pinagmamalaki nila na sa pamamagitan po ng inyong suporta, ng inyong tulong sa mga benepisyo na kanilang nakuha, sila ay nakabangon na at mga matatagumpay na businesswoman, Attorney Jonathan. So yun po, napakaganda. Pero syempre, Attorney, pasalamatan lang po natin, Attorney Jonathan, syempre, yung pong ating team, na yung mga bumuo po, nagsadya po sa iba't ibang probinsya para po maihatid, ito pong mga kwento ng pagbangon na ito sa ating mga manonood at syempre sa ating pong mga nakikinig dun sa ating 24 episodes. Syempre, maraming salamat sa ating Director Executive Producer, si Pichi Gonzalez, sa ating pong mga naging cameraman at editor, sina Pau Espina, Romel Ayalin, JP Moya,
Villar at Nino Noval. At sa ating pong mga naging piloto, sina Mike Lumaban at si Eric Mendoza. At syempre, si Sir Alvin Garcia dyan po sa office ninyo sa ECC. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, Attorney Jonathan, di ba, natatandaan po natin sa bago natin simulan itong programang #work-related ECC Protektado, ang pangunahing layunin lamang natin dito, ang gusto po natin, masolusyonan, maiparating sa ating pong mga manggagawa itong tungkol po sa ECC. Di po ba, Attorney? Tapos, gaya rin ng palaging nababanggit sa ating mga kwento ng pagbangon, marami ang hindi nakakaalam na meron palang ganitong ahensya. Ito pong ECC, na nakatuon sa pagtulong sa mga manggagawa po na nagkakasakit nga po na aksidente and then eventually meron pong namamatay ng dahil sa trabaho. So, sa dami po ng ating mga natanggap, Attorney Jonathan, na questions tuwing Miyerkules na ating episode dito po sa DZRH, umaasa po kami at ang ECC na naiparating natin, Attorney Jonathan, ang mensahe po ng ating programa na proteksyon para po sa mga manggagawang Pilipino. At umaasa po din tayo sa ating mga tagapakinig at syempre sa ating mga nanonood sa ating live streaming na maipararating nyo rin sa inyo pong mga kakilala na alam ninyong kailangan o nangangailangan po ng tulong ng Employees Compensation Commission. Diba, Attorney? Yan, at tama yun, Ms. May. At sa punto po ng pagpaparating ng mga suliranin at sa panahon po ngayon na meron po tayo mga restrictions sa ating mga physical mobility, ay hindi naman po nangangahulugan na hindi na po natin maipaparating. Hindi na po tayo makakalabas at makakapunta po ng personal sa mga opisina po ng ating pong Employees Compensation Commission dito po sa National Capital Region at maging sa iba't iba pong rehiyon. At sa ating pong mga kababayan at sa mga pasamantalang sa ganito pong pagkakataon na nagkakaroon po ng paghihigpit sa ating pong paglabas, ayan po ang pagkakataon naman natin na gamitin po ang advantage ng ating pong teknolohiya. At may meron po tayong binubuksan na po natin ang ating pong mga email at ating pong Facebook o ating pong maging yung pong tinatawag ng mga techie na Viber at kalahok na rin po dyan ng Employees Compensation. So sa ating pong mga kababayan, sa mga ganitong pong pagkakataon nakakaranas po tayo ng restriction sa physical mobility at sa inyong pong pagkapahatid na anumang pong suliranin sa ating pong programa ay mangyari lamang po na ipahatid dito sa ating po mga sa pamagitan po ng digital technology. Ayan, Ms. May. Standby lang, Attorney Jonathan. Babalik pa rin po tayo dito sa #work-related ECC Protektado. Ay handa na po ninyo inyong mga tanong. Doble kayod? Okay lang yan. Basta ingat lang tayo parati at laging tandaan, may ECC na handang umagapay sa'yo. Ang ECC o Employees Compensation Commission ay attached agency ng DOLE na nagbibigay benepisyo sa mga empleyadong nagkasakit o naaksidente because of work. Ilan sa mga benefits na maaaring makuha ay loss of income, medical, rehabilitation services, death and funeral benefits. For more information, visit ecc.gov.ph. Remember, kahit may ECC, lagi pa rin mag-iingat #work-related ECC Protektado, Attorney Jonathan. Medyo na-inspire tayo dun sa ating talakayan kanina Pero eto muna, Attorney Jonathan, bago po tayo magpatuloy sa ating pong diskusyon, narito muna ang isang maikling video ating balikan. Paano nga ba po makakatutulong ang Employees Compensation Commission sa ating mga manggagawang Pilipino? Ano nga ba ang ECC? Ang Employees Compensation Commission o ECC ay ahensya ng gobyerno na naatasang ipatupad ang Employees Compensation Program o ECP. Ito'y programa na nagbibigay ng benepisyo at serbisyo sa lahat ng manggagawang Pilipino na nagkakasakit, aksidente o namatay ng dahil sa trabaho. Covered ka ba ng EC program? ECC protektado ka kung ika'y empleyado sa pribadong sektor na miyembro ng Social Security System o SSS. ECC protektado rin ang mga kasambahay at maging ang mga self-employed member. ECC protektado ka kung ika'y empleyado ng gobyerno na miyembro naman ng Government Service Insurance System o GSIS, kabilang ang mga uniformadong kawani ng AFP, PNP, BJMP, PFP at maging Philippine Coast Guard. Pero huwag malito, ang mga benepisyo at serbisyo ng ECC na maaring makuha sa EC program ay bukod pa sa SSS at GSIS benefits. Hatid ng ECC ang proteksyon sa manggagawang Pilipino
Loss of income benefit kabilang ang temporary total disability o sickness benefit, permanent total disability at permanent partial disability, CARES allowance, medical benefit, rehabilitation services at death and funeral benefits. Para makapag-file ng Easy Benefits, pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS office sa inyong lugar. Ihanda ang Accomplished Easy Form, Certificate of Employment, Medical Records, Incident Report at Easy Logbook. Pero tandaan ha, ang mga hashtag work-related na sakit, aksidente o pagkamatay ang covered ng Easy Program. Thank you, Dennis. Ayan, Attorney Jonathan Villasoto. Ayan na. Ito, maikli lang to, Attorney Jonathan. Sino-sino ang mga covered members ng EC program at klaruhin lang po natin, Attorney, ang mga voluntary members at mga land-based OFW sa hindi pa sa ngayon covered ng EC program? Ganito po yun sa ating po mga kababayan. Patungkol po sa coverage, public sector, ito po ang covered ng ating programa. Lahat po ng civilian employees na meron pong GSIS coverage, lahat po ng civilian employees na meron pong GSIS coverage, kabilang na po ang mga uniformadong personnel. Sa private sector na po, ito po naman po ang kabilang sa ating programa, lahat po ng itinuturing na compulsory members ng SSS. Lahat po na itinuturing na compulsory members ng SSS. So, yan po ang coverage ng ating pong Employees Compensation Program. Opo, at paano at saan ulit ang filing process po ng EC benefits? Gaya po ng mga sickness. Yes, pamagitan po ng ating mga implementing agencies in terms of filing at ito po ay mag-uumpisa sa GSIS, dun po sa nasa hanay ng public sector at dun naman po sa kabilang sa pribadong sektor, ang pagpo-file po ay mag-uumpisa sa SSS. Yeah. Yung pong cash assistance, ito lang po ba ngayon ang pinoproseso directly sa opisina ng ECC, Attorney Jonathan? Pansamantala po at habang hindi pa po inaaprobahan ng ating pong presidente, yung pong ating nakapending na pagtaas po ng halaga ng cash assistance at nais lamang po nating ipalala sa ating pong mga kabayan dun po sa mga magpa-file ang tinatawag po nating cash assistance. Isa po sa mga mahalagang requirement dyan na kinakailangan pong meron po tayong approved EC disability or death benefits. Ano po? Meron po tayong approved EC claim. Ayan. Kailangan po ba naubos ang sick leave credits na empleyado bago makapag-claim ng EC benefits daw po? Hindi na po kinakailangan sa ating po mga kabayan dahil batas na po mismo ang nagsasabi na sa unang araw pa lamang po na tayo po ay nag-umpisa ng ating pagtatrabaho ay nag-uumpisa na po ron ang coverage ng ating pong Employees Compensation Program. At sa unang araw pa lamang po, ay wala pa po tayong pag-uusapan doon na anumang leave credits. Ayan. At syempre sa ating EC 101, Attorney Jonathan, lagi din tinatanong ito, gaano ba katagal ang prescription ng filing ng EC benefits? Ayan, importante po ito mga kabayan. At kung sakali po nga tayo lalampas na dito, ay maaari po hindi na mapagbigyan ng ating po mga Employees Compensation Claim. So, ang pinag-uusapan po nating panahon dito ay sa loob po ng 3 taon. Sa loob po ng 3 taon. Yan. Okay, Attorney Jonathan, arangkada tayo ng mga tanong mamaya sa ating pagbabalik. Saglit lamang po. Doble kayod? Okay lang yan. Basta ingat lang tayo parati ha. At laging tandaan, may ECC na handang umagapay sa'yo. Ang ECC o Employees Compensation Commission ay attached agency ng DOLE na nagbibigay benepisyo sa mga empleyadong nagkasakit o naaksidente because of work. Ilan sa mga benefits na maaaring makuha ay loss of income, medical, rehabilitation services, death and funeral benefits. For more information, visit ecc.gov.ph. Remember, kahit may ECC, lagi pa rin mag-iingat ha! Hashtag work-related ECC protektado. Attorney Jonathan, di bale sa susunod nating episode po ay aarangkada tayo ng mga tanong. Napakarami mga tanong, isa-isahin po natin yon. Pero in the meantime, meron po yata kayong mahalagang mensahe para sa ating mga ka-ECC. Attorney Jonathan Villasoto, sir. Ayan po, sa ating po mga kabayan at nais lamang po natin ipalala doon po sa mga nag-a-apply po ng ating pong cash assistance at nabanggit na po natin kanina, pero para po sa kapakanan ng ating pong mga tagapakinig at sa pag-a-apply po ng tinatawag natin cash assistance, sa mga tinatawag po natin work-related incident, particularly po yung pinag-uusapan ngayon na COVID-19, kaya kinakailangan po muna tayong magkaroon ng approved EC claim. Ano po? Kinakailangan mayroon po muna tayong approved EC claim. At nais na rin po nating pasalamatan ng ating pong mga kababayan sa matyaga po pakikinig sa ating pong palatuntunan
At sa nalalabing pong minuto na ating pong palatuntunan, ay nais po rin po natin magpasalamat sa himpilan po ng DZRH at naipatid po natin sa mas malawak na pamamaraan mga karampatan pong informasyon ng ating pong Employees Compensation Program. Ms. May, hanggang sa muling pagsasayin papawid ng ating pong palatuntunan. Mag-ingat po tayo sa lahat ng pagkakataon. Di bali po. Ang mga tanong sa susunod pa ring episode ay ating bibigyang daan, Attorney Jonathan. Marami po yan naipon, pero anyway, standby po kayo at lahat po ating itatanong pa rin sa inyo po sa ECC. Maraming salamat, Attorney Jonathan. Naku, talaga naman pagkatanong, hindi yan mauubos. Mga kaibigan, yan na po ang kabuuan ng ating programa ngayong hapon. Dito pa rin po sa #WorkRelated ECC Protektado. At sabi nga po natin, maraming salamat sa ating pong action man, Attorney Jonathan Villasoto. At syempre, kami po sa ECC naniniwala at dito sa ating programa na pag-aalaga po sa manggagawang Pilipino ay pag-aalaga sa bayan. Hanggang sa susunod po na araw ng Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang #WorkRelated ECC Protektado. Ako naman ang iyo pong Wonder Woman. Ayan, ang inyong Wonder Woman may binauhan po lamang. At syempre sa pangalan po ng Executive Director po ng Employees Compensation Commission, Ma'am Stella Zipagan Banawis, at syempre ang buong team natin. Magbabalik po tayo hanggang sa araw ng Miyerkules. Susunod na po, tambalang Mayor Lakay, Dea Macalma at si Miss Thea Petro Corpus sa programang Break Time. Again, maraming salamat po, Attorney Jonathan Villasoto, ang Deputy Executive Director po ng Employees Compensation Commission. 2 minuto na lang po, alas 4 na ng hapon. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 3 ng hapon, hatid sa mga manggagawa na naaaksidente at nagkakasakit ng dahil sa trabaho ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #WorkRelated ECC Protektado live sa DZRH Radio, DZRH News Television, live din sa Facebook, YouTube at www.dzrhnews.com. #WorkRelated ECC Protektado. Mas maigi ng alam mo kung paano ka mapuprotektahan at matutulungan ng ECC sa iyong trabaho.